Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Bali, take only what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat ha. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka man nakaka-subscribe dito sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Well, i-search mo na lang siya sa Facebook, no? Meron siyang Facebook, i-search mo siya doon at doon mo siya kontakin. Ayan, nagbibigay siya ng personal reading. Friend ko yun, guys. Hindi ako nagpa-personal reading. Pwede mo rin akong i-follow sa TikTok, Unicorn Princess Tarot, and also sa Facebook page. Ayan, okay. So, simulan na natin. Ayusin ko lang yung mga cards. Okay, so ano yung messages para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Check your natal chart, guys. For Virgos, okay, wait lang. Medyo nagiging magulo. Hindi ko kukunin to, only this one. Wheel of Fortune. Okay. What's with the Wheel of Fortune? The Devil. Dalawang major arcanas na agad. Tell me more. Okay, you do have here the Six of Pentacles and the Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bottom of the deck is the Three of Pentacles. Okay, so may nakikita tayo ditong person with the Six of Pentacles energy. This is a person na parang gusto niya ng growth. And also at the same time, parang gusto niyang tumulong or tulungan. Pero at the same time, yung gusto niya magbe-benefit din siya. Okay, so maybe someone here, high chance na this is a family member or a close friend na parang minamasdan ka na niya eh. Tapos tinitignan niya kung ano yung magandang gawin. Like, gusto niya tumulong sa'yo or maybe mag-invest sa'yo ng something. Tapos iniisip niya na, syempre, magbabalik din kung ano yung mga tulong na ibinibigay niya sa'yo. So, this person with the Devil, Capricorn energy is already watching you. Could be someone na very bossy or malakas magsalita. Either ganun eh, malakas siya magsalita or bossy. Yan, with the Wheel of Fortune kasi nakikita niya yung mga pagbabagong nangyayari sa iyo, and then nakikita niya na parang may opportunity na sa iyo ngayon, parang gusto niyang magkaroon ng pagbabago naman din sa buhay niya, sa sitwasyon niya. Tapos nakikita niya na ikaw yung makakatulong pagdating sa kanya. So, gusto niya ng growth. And nakikita niya yung growth sa'yo. You do have here the Four of Swords. For some of you, you need to rest. I don't know, maybe you're not feeling well, or maybe yung iba, you might be stressed or pwedeng nakakaramdam ka ng hindi maganda. Ten of Pentacles, wow. Ace of Swords. So, talking about money, napakaganda ng sinasabi dito actually. Kasi might be, merong, the Temperance is here. This is Sagittarius energy, major arcana. Wait lang, guys. By the way, sorry sa mga ingay ng tricycle na dumadaan, ha. Bottom of the deck is the King of Cups. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like maganda talaga yung mga ideas na maaaring makuha mo ito sa mga susunod na araw or linggo.
And also with the Temperance, Sagittarius energy, someone here, yun nga, yung gustong mag-invest and maybe not talking or wala ka pang naririnig mula dito sa person na to kasi actually might be piniprepare niya rin yung sarili niya and maybe yung finances niya bago siya mag-proceed sa pakikipag-usap dito sa iyo regarding sa mga ideas niya na gusto niyang itulong sa'yo. Okay? So anyway, pagdating sa love, yeah, this person, marami talaga siyang naiisip na ngayon. Queen of Swords is here. Oh, someone here is being cold. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. May nakukuha kong coldness mula dito sa taong to. And with the Page of Wands, maybe, I don't know kung may communication, pwedeng wala. Pero kung walang communication, this person, gusto niya ng communication. Kung may communication, maybe hindi siya ganun kaganda. Hindi kasi siya yung tipo ng tao na magaling makipag-communicate. Like, lalo na pag long distance, hindi mag-workout para sa kanya yun. Like, ganun talaga siya. Three of Cups is here. This person wants reconciliation, pagkikita, dating kind of energy. So, I told you, pagdating sa taong to, hindi nag-workout para sa kanya yung mga ganong klaseng sistema, yung long distance. So, ngayon, nagiging cold siya with the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy kasi I feel like this person is in pain, nasasaktan siya. Alamin natin, bakit siya nasasaktan? Ba't siya nalulungkot, nasasaktan? If this is a past, this past person thinks na ikaw ay nakamove on na. Okay? And with the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Seven of Cups, I feel like meron din siyang nasasaktan at nalulungkot din siya sa situation niya. Kasi parang meron siya mga plano na hindi niya maisakatuparan regarding sa'yo. And it is because medyo may kakulangan pa financially mula sa taong to. Humahanga siya sa'yo, ang laki ng paghanga niya para sa'yo. But, medyo may separation na nangyayari sa inyo. And feeling niya naka-move on ka na. And yun yung ikinalulungkot niya. Okay? So, messages for the future for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ano yung mga messages for you para sa future? Okay, one last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. The Strength card, this is Leo energy. Napakaganda nito. This is a major arcana. Yan, Ace of Swords. Remember the person na sinasabi ko na iniisip niya na gusto niyang mag-invest sa'yo. The Ace of Swords is here. The Ten of Swords is here. Clarify the Ten of Swords. Why is the Ten of Swords here? Yeah, Nine of Pentacles. Ten of Pentacles. And the Ten of Wands. Yan, puro 10. Actually, tatlong 10 yung nagpakita. Which is a tarot deck. Apat lang yung 10s, no? Apat lang yung 10, number 10. Tapos, dalawang ace. Okay? Dalawang aces. Actually, ilan lang tong cards na kinuha ko? 7 cards. So, maganda ito. Kasi nakakakita ko ng person na parang soon, i-reveal na niya itong mga ideas niya nasa isip niya with the Strength card na pwedeng makapagpatibay sa'yo. I can see a lot of success here with the Nine of Pentacles. Regarding dito sa mga naiisip niya, gusto niya ng aksyonan. I feel like with the Ten of Swords, medyo napapagod na itong taong to, nahihirapan siya. So maybe way niya yung pag-invest in order for him or her na, or I feel like pwedeng yun nga, pagpapautang pero something na may
tubo or may kita rin siya doon, or yun nga, investment, especially if you're a businessman, businesswoman. Kasi nahirapan na siya eh, and then kailangan niya na tulong, in a way na pwedeng mag-alok siya ng tulong sa'yo, no? Tapos matutulungan mo rin siya dahil kung ano man yung um, problema niya financially, pwedeng ikaw yung nakikita niyang kasagutan niya dito. I feel like nagkakaroon din siya ng problem regarding sa career niya, yung personal career niya. So, pwedeng hindi masyado nag-workout para sa kanya. Pero meron siyang pera, meron siyang ipon. So, I can say high chance of investment coming from this person. So, yeah. I can see a lot of success, by the way. A lot of success. Balance kasi eh. Balance sa'yo yung time mo, yung effort na pinapakita mo. Pagdating sa love, what is the future for Virgos? The Fool. Oh, the King of Wands and the Fool. The Empress. Two of Swords is here. I can see a person na gumagawa ng desisyon. Like the decision is the Magician at the bottom of the deck. And the Four of Wands. Ipapakita or i-reveal na niya yung sarili niya sa'yo. I feel like magte-take ng risk itong person na ito. And mawawala na yung hiya niya sa'yo dito. And I told you pwedeng nagiging cold siya kanina, but in the near future, I can see this person. Now with the King of Wands, that's a fire energy, fire element. So, i-reveal talaga niya yung sarili niya sa'yo. Ipapakita niya na yung sarili niya. And pwedeng this person ay makipag-usap na siya regarding sa mga plano niya. By the way, ang daming kings. 3 kings yung nagpapakita sa akin. Which is 4 lang din yung kings sa tarot deck. And yeah, may nakikita tayong offer mula dito sa taong to. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.